Hello mga kakots! So, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali kung isang sulok man kayo ngayon roon. Sana'y nasa mabuti tayong kalagayan at malayo sa kapamakan sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Itong vlog na to ay pang-siyam na itong vlog na to. So, mga hindi pa nakakita sa aking vlog, vlog 1, vlog 2, vlog 3, vlog 4, vlog 5, vlog 6, vlog 7, vlog 8. So, wag muna kayong manood dito para panoorin muna niyo 'yun para po maintindihan niyo 'yun kung bakit nag-umpisa ang vlog 1 dahil ito ay kwento ng mga experience ko no sa 5 taon ako sa kumpanya dito sa Coach Company. So, ang vlog 8 nabanggit natin doon na tungkol sa pagkasira ko sa mga bangko no, sa mga failure nga nawala yung tiwala sa akin ng bangko, no? Lalo lalo na ang inasahan natin ng mga tulong sa atin dahil yun sa mga checking na-issue ko, no? Sa mga business partner ko na tumalbog dahil ito sa pangyayaring hindi inaasahan ng business partner natin na nagtiwala ako sa aking signature. Nag-issue ako ng mga blank check tapos hindi sila tumupad sa usapan natin na pagdating ng loan ko sa bangko, sa kanya ipasok ang mga blank check. So, uh, hindi ako galit sa kanila, kundi nagpapasalamat ako sa lahat ng mga business partner ko dahil kung wala din sa kanila, hindi sa kanilang kapital ay hindi po ito'y hindi hindi po mabuo itong coach company, no? Malaki pong tulong sila. Pero nga dahil sa pera ay dumating sa punto ang alitan, no? Kumbaga, ah, dahil sa mga pangyayari nga hindi mo maasahan pala tungkol sa mga taong no hindi tumutupad sa usapan tapos pinagkatiwala mo ang isang signature sa kanila. So, nung panahon na yon no nagkagulo na ang aking mga business partner, yung nakwento ko diyan sa unang vlog na isang taon po akong hindi na nakapagbigay o mahigit pa ng mga income nila. Sa isang taon, perfect ako nakapagbigay. So, humina yung negosyo natin. At nagpagawa po tayo ng factory, building. At kaya, yun, nasagad tayo. So, ulitin ko, panoorin nyo yung mga vlog una para po ay maintindihan nyo. So, nabanggit ko doon sa vlog 8 na tungkol sa pagtiwala sa pagbili ng real estate, no? Pinasok ko yung real estate dahil yung turo sa akin ng librong uh, Poor Dad or Rich Dad, Money Work for You. Pero ito'y pagkakamali ko nagawa dahil close ko na po, yung close ko na po yung kapatid siya, no? Kapatid siya ng close kong mami. Tapos, close ko nga business partner, binintahan niya ako ng kondo, no? Nagkaroon po kami ng bayaran deed of sale 1.5M. So, ang usapan doon na yung binigay ko sa kanya ng pera ay ibabayad niya doon kasi matagal na po siyang hindi nakabayad doon sa real estate, doon sa kinukuhanan ng kondo. Ang usapan namin na ang ibabayad ko sa kanya, ibabayad ko doon tapos saluin ko yung kondo. Ganon ang nangyari. Ang nangyari, may deed of sale kami, no? Na-assume ko yung kondo. Ang problema dahil hindi po niya binayad doon. Hindi niya binayad doon sa pinakataas, no? Yung may-ari ng real estate kasi kung sino man ang may-ari doon, hindi ko nabanggitin. So, hindi niya binayad doon. So, ang nangyari, dumating sa punto na uh, sinabi niya sa akin lit na, no? Kasi ang usapan namin, saluin ko, bayaran ko siya at ibabayad niya. Parang wala pong problema na yung kondo. Ako na ang magtuloy-tuloy. So ganun, kinuha lang niya ang pera, hindi niya binabayaran. Doon, so masakit 'yun dahil ang
aking plano yon ay dahil sa tiwala nga, nagtiwala tayo sa kanila. So, ay mali, no? Mali yon. So, hindi ko naman sinisi dahil pagkakamali ko niyan, nagtiwala, no? Ang sa akin lang ay ito yung magkukuha ng lesson, no? Na, dahil sa akin pa rin ang deed of sale, pwede naman yun ilaban. Kaya lang, sa pinagdaanan natin ngayon, hindi mo muna natin pwedeng balikan dahil gastos, no? Saka na lang pag sakaling na makaluwag na tayo, no? Maibalik na natin ang pera sa mga nagpo-pull out ng mga business partner. So, sa akin naman, ibabalik natin, no? Yan. So, ang ganito na pangyayari, mga gustong bibili ng real estate, no? Advice ko lang sa inyo, 1.5 M na wala sa isang iglap ko. Advice ko sa inyo kung bibili kayo ng kondo. So, titingnan nyo muna yung pupunta kayo sa opisina o anong sinong real estate ang nagbibenta. No, wag kayong aasa sa may-ari ng kondo na yan. Dahil hindi mo natin alam kung gaano kalala ang problema nila sa taas. So, yun. So, kung ganun, so, siguraduhin nyo na ang mga lawyer ay yung mayroon pong sa real estate, no? Mayroon po silang makapag-advise sila na sa'yo, advisean ka, ganito, ganyan, no? Risky itong ginawa mo. Dahil ang plano ko, tapat ng school yon ng Universidad sa Ligarda. Maraming estudyante, parintahan ko yon. Dahil kahit maliit lang itong nakundo, studio room, pwede yun mag-rent nung panahon pa nung nabili ko. Mayroon sa hatapat, mag-rent 15,000 a month. So, nagawa ko yon, saglit ko lang na parintahan. So, nabawi din. Nabawi din sa taas. So, yun yung isang dahilan na binablog ko dahil itong lahat ng periodo ko, pwede itong balikan. Pero ngayon, pag magbibinta sa akin ng real estate, ay siguraduhin kung hindi na ako magkakamali. No? Yun po yung mga lesson na pagkakamali na inano ko, nilagay ko po sa puso ko na biglang sa iglap masaraduhan ka ng kondo dahil pala hindi binabayaran yung sa taas. No, hindi binayaran yung may-ari ng real estate, no? Sa pangalan mo na napapadlagan ka dahil hindi bayad, dahil hindi sumunod sa usapan nyo, yung naka-name ng pangalan ng kondo. So ito yung bantayan nyo, mga gustong bumili ng real estate, no? Napaganda sana yung business na yun. Napakaganda dahil kahit sa Mindanao ako, dito ako, yung mga taong pupunta doon, pinatira ko ay nag-rent sa akin. No? Sige, mag-rent sa akin, 5,000 doon kayo isang buwan. No? Magandang negosyo talaga ang kondo, pero dapat alahanin natin, lagi ko siya nasabi sa inyo, yung titulo, no? Ng title, no? At kailangan cleared yon bago niyo bilhin. Ayan mga kasulid kong mga kakots. So maraming salamat. So sana sa sunod, no, na vlog ay kukwento ko sa inyo yung mga pinagdaanan namin sa coach, no, sa top 10, no, na di ba nakwento ko na kung paano tayo tinutulungan ng AI, paano ang isang sole proprietor ay nagkakaroon ng HR. You know, 'di ba narinig natin ang corporate lang na mayroon HR, pero paano nangyari ang company, ang coach company ay ina-apply nila ang HR, no? Ganon kagaling ang coach company. Maraming salamat at please subscribe, paki-like at paki-follow na sa aking channel. Gabi na. Mwah!